Pag narinig nyo ang Tondo, isa itong sikat na district dito sa Manila. Ito din ay largest in terms of area and population of Manila's 16th district. Ito po yung mga pabahay dati na mahigit more than 20 years na yung nakalipas. At ngayon makikita mo marami na mga extension. Halos sira-sira na rin yung mga ibang buildings dito, lalo na yung mga bubong, butas-butas na. Ang mga pamilya na kailangan ng mga relocation, ito yung mga nakatira sa danger zone, apektado sila sa mga gagawing government projects, merong demolition, or yung mga kailangan ng resettlement na assistant. So marami nagtatanong, ano ba ang magiging itsura ng mga pabahay after 20 to 30 years from now nung natiran na nila? Ito ang papasyalan natin itong sa Aroma, Tondo, Manila. So nandito na tayo sa Delpan Street dito sa Manila. So ito kabayan, ito po yung bahay na na-demolish dati. Tapos yung karamihan dito ay nalipat dito sa bagong housing project. Ito po yung Binondominium. Meron yung dalawang building. And so matandaan nyo kabayan, nung January 1st, tambak ng mga basura. Lalo na dun sa Divisoria, di ba, yung napuntahan natin. So mag-update tayo dito kung kamusta na yung mga basura. Doon sa may Ikapulong yung pupuntahan natin. So ito po yung mga natitirang bahay dito na kailangan ng relocation. No? Yan, marami pa yung kabayan. No? Nabundok yung basura nakaraan, di ba, nung January 1st, lalo na dun sa Divisoria. Ito na yung Radial Road 10 at sa kaliwa naman mapapansin mo yung mga poste. Yan po yung kinoconstruct para sa project na Southern Access Link Expressway. Papunta yan hanggang sa may New Manila International Airport. One of the busiest roads dito sa Manila, itong R10. Napakaraming mga 10-wheeler trucks ang dumadaan dito galing sa NLEX at papunta dito sa pier ng Manila. Kaya naman kitang-kita mo kabayan, napaka-pan talaga dito. Busy, no? Tingnan mo yung sa kanan, no? Marami pang mga dyan, naka-counterflow. Lalo na mga bike, naka-sidecar. Dati marami pa tong bakal, tingnan mo ngayon, nakalbo na. Naubos sa kabayan pagka dito. Dati itong footbridge na ito, madadaanan pa ito ng mga tao patawid. Kasi ayun, mahirap dumaan dito eh. Talagang bawal yung jaywalking. Sa ngayon wala na yung footbridge. So mapipilitan yung mga tao na maglakad dito or maghanap o dito pa mismo sa pedestrian lane, no? Naubos. Pero dati meron pang mga nakatira dito sa ilalim. Ayun, wala na pala. Hindi na rin siya madaanan. Naubos ka ba? Yung parang kanya binakal, tapos binenta, kinilo. Ito, malapit na tayo sa Kapulong. Yan na guys, Kaudang-daan na pala yung mga basura na natanggal dito. Noong January 1st, grabe, halos nagmistulang bundok yung mga basura. Dito yan sa may footbridge. Ito yung nabanggit ko na itong footbridge ay sinirado na rin siya kasi sira-sira ng mga bakal, maraming mga nawawala.
Tsaka ginagawa na rin na kwarto. Yan, nakakalungkot lang kasi mahirap dumaan dyan sa baba kabayan at tingnan mo naman kung gaano kadami yung mga truck na dumadaan dyan, di ba? So ito, unting-unting kinukuha pa yung mga basura, hindi ka by schedule, pero mas kailangan pa ng mas maraming truck na naghahakot ng basura kasi napupuno, parang gabundok. So marami dito mga naghahanap ng kalakal, kasi meron ding mga bentahan dito ng meron din dito maraming buwibili ng mga kalakal. Doon malapit sa Aroma naman. So unting-unting nauubos yung mga bakal, lalo na dito sa footbridge na to, no? Sayang din kasi ginagawa siyang bahayan. Karamihan kasi mga hinahanap nila dito yung mga nakakalakal, mga plastic, mga bakal, mga tansok. So yun yung mabilis na mabenta nila. Nung nakaraan, ang daming mga damit na nakasampay dyan. Kita mo ba yan? Di ba? Kaya na-actionan nito. For the meantime, sinarado mo na. Ang mga kalakal tulad ng mga plastic, dito yung karamihan na binebenta galing sa mga ibang lugar. Kaya naman napakarami. Dito ka ba yun, no? Mga plastic bottle. Dito yung binebenta ko yan, no? Dito binebenta. Okay. Bale ito mga plastic sira sa'yo to kuya, sa'yo to. Pero yung mga lahat ng mga kalakal kaya dito binebenta. Ito yung galing sa mga ibang lugar, no? Galing sa mga ibang lugar. Anong binibili ito? Plastic lang, ano pa? Plastic, Bakal. bakal. Kung ba, ang ginagawa nyo ngayon kaya sinusort nyo, no? Hiniwalay. Maraming kami dito yung binibenta mga plastic. Puro sako. Listen yung mga plastic. Bot yan. Yung mga binibili ko yan, anong gagawin nila dito? Ano yun? Gigilingin pa yun doon. Gagawin plastic ulit. Dami. So dito sa kabila kabayan, itong footbridge siya, madadaanan pa. Hindi katulad dun sa kabila, nasira na. Ngayon, itong papakita ko sa kabayan, ito yung nasunog. Area na tong Aroma eh. Dami mga bahay nasunog dito. Last year lang. Tapos mabilis na ka-recover kasi yung mga ibang bahay ito, ginagawa na. So baka mag-update tayo after ilang buwan yung nasunog. So ito yung mga pabahay dati kabayan, no? Marami, ito yung tinatawag nilang temporary housing. So ngayon bibisitahin natin after ilan yung nakataon. Halos yung iba dyan sira-sira na. Wala siyang repair, no? Yan yung parte ng mga bahay na nasunog dati, oh. Naramdaman ko yun. Ang hirap gawin yun na pumunta ka. Oh, bawal! So ito na yung mga bahay na nasunog dati, oh. Yung iba dito gawa na konkreto or hard materials. So naghahanap natin ng pwesto kabayan. Ito kasi yung main na pathwalk nila. So hindi masyadong makikita yung mga bahay dito. Hindi lang masyadong makita yung mga housing dito kabayan kasi may mga kan dito. Extension ng mga bahay. Diba? Yan lang yung nasunog. So ito pala man parang nilagyan na lang ng second floor tapos mga kan dito. Tindahan. Okay. Kaya pala parang hindi makita yung kan ma'am. Nakatago na pala dito sa loob.
Meron kayong unit dyan, ma'am? Wala? Ah. Sa tingin nyo, ma'am, mga anong taong po na buksan itong mga housing project? Pagkakalang ko, 95 or pasagay lang ang pagkakalang. May 30 years na pala to, matagal na rin pala. Bali, maraming building to, ma'am. Mga ilang kaya? Mga ilang kon kaya to? Kasi ako ito 32 unit ako. 32 unit. Mga 32 na ganito. Saan yung pinaka-kon dito, ma'am? Pinaka Yun na yung dulo nun. dulo na. Ito, aroma ba to? Saan ba mo kaya dito ka nakatira? Yung kanina, yung mga naglalaro ba? Pag sumama kayo dito ah. So yung bubong pala butas-butas na. So parang hindi na pala tong original na kung dito may kwarto, extension na rin pala, no? Ito ginawan siya ng ako na lang pala second floor. Meron pa to sa babae. Pag malakas yung ulan dito, 9 years na po. 29 years na. Nung first opening dito na kayo, anong itsura nito dati, ma'am? Nung bago pa? Ha? Daanan. Parang tao lang siya dyan. May tanong siya tapos sinisilipan ng mga tao sa baba. Mga tao yun dyan sa gitna. So, bakit nagkaroon doon ng may extension na to siya dito? Meron ko sa... Kasi nung nagkalipatan na kasi yung mga ano dito, iba, binasak na naman eh. Yung mga naiiwan dito, yung mga nakatira na matagal na, yun ang naiwan dito. So, di ba ito yung temporary housing? So, yung permanent, saan yung permanent? Dito sa ano, yung Velasquez ba yun? Velasquez, malapitan dito. So, yung mga iba dito, naiwan sila, ito yung mga natira. Opo, yung mga religion dati. Ano lang po, kunti na kami rito, mga 5 lang nga pa amin. 5 lang. So, hindi pa condemned tong kwan, ma'am, mga bahay dito. So, hindi pa kayo pinapalipat naman. Nagano na nga, nagkasinsusan na nga yung mga nagpapabayad. Nabayaran lang. So, saan daw kayo balak ililipat? Wala pa. So, pag malakas yung ulan, ma'am, basa talaga dito yan. Classmate ako dito. Okay, sige. Ito si ma'am, taka dito. Bali ko, ma'am, sari-sari store. Saan yung kwan nyo, ma'am? Saan kayo natutulog dito? Dito. Meron lang yung kwarto dito, ma'am. Ilang kayo nakatira dito, ma'am? Ano? Kasama yung mga anak ko. 5 yung anak ko. 5, okay. Balikan kami lahat. So ganito pala nangyari sa housing, ma'am, after 30 years, no? Sa tingin nyo, ma'am, parang kulang siya ng repair, no? Mukhang kailangan talaga dito, number 1 is hanap buhay talaga. Yan yung kailangan nila to kabayan, no? Oo. So pangangalakal yung karamihan kanila dito, hanap buhay. So ito puro extension na pala. So saan yung mga original mga kwarto dito, ma'am? Meron pa mga kwarto dito. Yung original na kwarto dito dati. Wala na. So wala na yung mga kwan dito. Yung mga per unit, Yung mga parang kwarto, ma'am, wala na. So yung mga kwarto dito parang tinanggal na. Puro kahoy na pala, no? Tapos maamoy mo yung kahoy ito kami parang nabubulok siya kasi nababasa yung iba eh. No? Nagkakaroon ng mga ano. Anay. Hindi may iwasan kasi tinan mo yun, no? Kita mo na yung langit yan, no? Yung Sira na yung buko. sira na. So pag ulan dito, binabaha. Tapos, ang problema ito yung wiring. Ito mga wiring. Sige. Mahirap ito pag nadulas, no? So dito sa baba, may kwarto pa yan. So kung sa labat yung mga wire. Ito kami, kasama natin si nanay dito, mga pioneer nakatira dati. Tuturo niyo, ma'am, original pa yun, ma'am? So ito siya dati, maniwala kay kabayan, daanan lang to. Daanan na pero Oo. pero gandang ito ng araw. Ito siya, wala pang mga kon. Tambak na ho ito eh.
Tambak na siya ngayon. Tambak na to. Biyak-biyak na ho yan. Ah, Tulo na ho yan. so ito talaga yung kwarto nyo dati? Opo. Nung pagkabigay sa inyo? Opo, ito yun. Mga ilang square meter kayo ito, ma'am? Hindi ko pa lang alam eh. Kasi kami dito, bali dalawang pamilya, anak ko. Kami, ng asawa. So mga ilan pa yung nakatira ngayon dito? Bali 6. 6 kayo? Ako. Pati ako. Ako na rin yan, dito na rin. Mga ilang kwarto kayo ito dito, ma'am? Yun lang ang kwarto. Tapos dalawang kapag lang. Tapos kami dito, naglalatag kami ng plywood, karton, tsaka foam. Habang natutulog. Sabay-sabay lang Kaya dito wala na, matulog. hindi na ho namin inagawang nabaha, ganun din. Hindi na ho namin na ano, basta walis-walis lang siya, bas-basan ng dumi. Ah, binabaha kayo dito? Nabaha po. Lalo na pag bagyo? Ay, naku po. Saan magagaling yung tubig? Eh, dyan po sa labas. Sa labas, Hanggang- sa karsada. Hanggang saan yung Sa mga baha? kanal-kanal. Hanggang saan yung baha dito, ma'am? Ay, minsan ang kanal inaagapan ng tanggal ng mga basura. Ah, basta tumigil na yung ulan, no? Kami naman, sige naman din mag-fix. Kasi kahit nilagyan na siya ganito, pinapasukan pa rin, no? Pinapasukan pa rin. Naghahanap ko ng butas talaga. Ah, Napasukan talaga. ano po ang kanyo dito, ma'am? Hanap buhay, ma'am? Eh, ako po, nagbabantay ng ako kong nag-aaral. Magkano yung abot ng... Ah, yung anak mo? Opo. Tapos si anak ko naman, sa kaya ako nagtatrabaho. 1995? dito na. 30 years na. Anong itsura nito dati, Nay? Ay, maganda pa. Building. Mga building, pero okay, maganda. Malinis. So, so kung ano, itong building per unit, yung mga nakatira. Opo. Ngayon, parang wala ng per unit. Natambakan na kasi ang ganda ng ano dito, Loren. Ah, so ito dati daanan to dito? Daanan Kasi ito, talaga ma'am, yan. parang extension na to dito, di ba? Opo, basta ano yan. Ah, labas na to ng building. Kaya pala. Sa ng building. So, ginawang kung dito, ma'am, sari-sari store. Oo. Tapos dito mga tindahan. Pero ito, ma'am, original tong kalsada dito. Ano sa tingin niyo, ma'am? Bakit nasisira yung mga bayan? Anong kulang? Sa tagal na ho. Matagal na. Sa tagal na, sisira yung yero. Mas pa nila kabayan dito pala sa babae, no? Meron na rin. Ano to? Ito yung palengke. Ang kompleto na pala. Anong oras yung mga titindang maisda dito? Ay, ito, palabas na pala to, no? So pag bumibili kayo ng grocery, dito na. Pinakamalapit. Okay. Punta nga natin yung nasunog. Ito yung nasunog, di ba? Ito, ano to? May mga numbering? Opo. 11. Bilis. Kasi mo yung mga bahay ito, kaya ka na, sementado na. Opo. Dati puro kahoy, no? Ay, mas matibay ng mga bahay ngayon kabayan, no? So yung mga nasunugan dito, nabigyan yun sila ng ayuda. Bawat pamilya. Kaya yung ibang kon dito, nagamit nila materials, bumlay agad ng mga hollow blocks. Pero tuloy pa rin yung pagre-repair nila ng mga bahay ngayon, no? So kanyang-kanyang ko na pala style. Ang dami pala. Tura dito, saan tinambak? Yan, di ba? Dito meron din? Paggabi. Doon o. Yan. So marami nagtambak ng basura dito dati. Kahit ngayon. Mamayang gabi, may maglalagay ulit. Ng basura dito? Po. Tapos, lilinisin. So ganito ang nangyari sa mga housing project after 20 years ang nakalipas. More than 20 years na. Yung mga bubong pala dito, halos butas-butas na siya. So hinayaan na lang. Pero yung sa loob dyan, naglagay na lang sila ng tarapal or mga ibang ways para hindi mabasa sa kanila. Tapos dumami yung mga extension. Kasi karamihan dito sa isang pamilya, syempre dumadami yan sila. Yung mga anak nila nagkaroon na ng asawa. Tapos nagkaroon ng apo. So ang ginawa nila extension. Naglagay sila ng mga kwarto. Dito lang napapalibutan sa mga housing buildings. So di mga kalaing kabayan na ito, wala pa yung mga bahay dati. Halos yung mga merong mga extension dyan, yan yung daanan lang. Ang tawag nila dito, temporary housing. So anong nangyari? Mas dumami yung mga tao ngayon. No? Mas kailangan nila ng hanap buhay para sa kanilang pamilya.
Yan, ganyan kadami na kabayan nagmukhang congested na.